nabanggit niyo na rin nabanggit niyo na rin lang yung leadership eh. Hindi lang si President Marcos ang tinamaan dito. Of course, you are in the line of fire dahil kayo yung naging campaign manager ng Alyansa. And in fact, you were being rumored to be the next speaker actually. Sinasabi na kung dapat magkaroon ng change of leadership para mabalik yung imahe ng House. Naman sinasabi ko na ako, yun naman ang susundin ko, di ba? I mean, I have to tell, I will do everything to protect the president because the accusations against him are so unfair, di ba? Ibig sabihin, the budget, political capital niya yung naapektuhan doon. For something, in the first place, ayaw niya. Yeah. Sa ilang beses na-postpone yung signing ng budget. Di ba? Hanggang naubusan lang ng oras, hindi nahanap lahat ng items, may konting na veto, pero hinabol pa rin sa huli. Ngayon, naka-hold. For the record, naka-hold. Oo. Congressman, dinawin ko lang ha. Saying that if I will run ng meeting, show of support, yung iba tumatawag sa akin, pumunta kami doon. Sinasabi ko sa inyo, pumunta kayo doon. Kasi hindi man ako nagdedeklara, mapag-iinitan kayo. Okay? Congressman, may nagpatawag ng meeting kanina? May meeting kay Speaker doon sa Shangri-La. So, sabi ko, I'm not actively seeking for it. But I just want to help the president, diba? Okay. So, yun naman sinasabi ko sa kanila. No? At ako mismo nagsasabi, kung papapirmahin kayo, pumirma kayo kasi mapag-iinitan naman kayo pag hindi naman kayo pumirma. Katatapos yung election, at syempre pag sinabi nating campaign manager, abay, alam nila kung papaano ang pasikot-sikot, kung papaano ang gagawin nila sa mga tao, sa support with all the ups and downs ng support ng tao. Alam nila kung paano at ano yung gagawin nila. So take note of that. Basta mga campaign manager, matatalino yung mga yan yung paano nila babaguhin ng isang trend from pangit to maganda, from maganda to pangit, with all those, some of those ay mga propaganda, some of those ay katotohanan. So, mabalik tayo kasi kung mapapansin natin ang dating nung mga interview ni Toby Chanco ay parang kinokontra niya itong si Speaker Martin Romualdez. Parang yung sinasabi niya parang merong backdoor na usap-usapan na binabackdoor siya or si Speaker Romualdez para siya ang gawing House Speaker or bagong House Speaker. Kasi may meeting daw ang mga congressman ngayon sa isang hotel at tinatanong daw si Toby Chanco kung pupunta ba daw sila doon o hindi. So parang lumalabas majority of the support ay gusto nila itong si Toby Chanco na papalit as a speaker. So ang sabi naman ni Toby Chanco, punta kayo para hindi kayo pag-initan. So with all of this mga pahayag na sinasabi na para hindi kayo mapag-initan, at meron din sinasabi itong si Toby Chanco with regard to the budget, na sabi niya ayaw ni Marcos yung pagpirma doon sa blankong BICAM. Ayaw ni Marcos yung impeachment, pero ipinipilit ng mga to dahil pinipilit ni Martin Romualdez dahil kung hindi sila mabibigyan nung kanilang pondo, parang ganun. So pinapalabas ni Toby Chanco dito na hindi maganda yung pamamalakad ni Speaker Martin Romualdez dahil malalagay ang pondo ng distrito mo pag hindi ka pumabor sa gusto ni Martin Romualdez. So parang ganoon ang inilalabas nila. So lumalabas na kalaban or antagonist itong si Martin Romualdez, at ito ngayon nag-emerge itong si Toby Chanco na parang gusto ng majority na siya ang papalit. Sa unang tingin magandang tignan dahil parang ini-expose nitong si Toby Chanco yung kabalbalan ng gobyernong ito, pero kung titignan mo on a deeper level, titignan mo ng mas malalim pa,
tanungin natin ang ating mga sarili, meron bang something at bakit ito bigla-bigla ay kinukontra yung flow nung pamamalakad nitong si Martin Romualdez. Alam naman natin si Martin Romualdez ay pinsan yan. Pinsan buo ni Marcos Jr. yan, di ba? So kung titignan natin, katatapos yung election and then prior to the election, nakita natin yung pagsadsad ng trust rating ni Marcos Jr. Yan ang isang dahilan kung bakit natalo ang mga alyansa at hindi na 12-0. Aminado naman at sinabi naman ni Toby Chanco na sa mga factors kung bakit natalo at hindi nagustuhan ng mga tao ay yung impeachment kay VP Sara, yung BICAM na about sa pondo-pondo, at ito nga sa mga pinaggagawa nito ni Martin Romualdez in general. So, kung mapapansin natin sa mga pahayag nitong si Toby Chanco, sinasalba niya, ako ang dating sa akin is sinasalba niya, sinisave niya dito si Marcos Jr. Medyo mas malinaw yun sa akin kaysa yung kinokontra. Sinasalba niya si Marcos Jr. by having a sacrificial lamb. Okay? Kung babalikan natin, bakit ko sinasabi ito? Malamang ito ay pinag-usapan na nila. Okay lang na mangyari ito. Pinag-usapan na nila yan. Kasi kung babalikan natin yung naging issue doon sa BICAM, di ba, napakalaking issue yan. Kung hindi nila pinaalis itong si Zaldico, o di dapat si Zaldico sana ang nasa sentro, nasa hot seat nito. At pag si Zaldico ang nasa hot seat nito, malalaman natin na sila yung nasa likod nito at madadamay yung mismong Pangulo. So, anong naging immediate na response nila dyan? Oh, like for example, si Kimbo, di ba? Tinanggal nila si Kimbo. Tinanggal nila si Zaldico. So, wag tayong magpapadala. Mag-celebrate tayo dahil tinanggal si Zaldico. Hindi yun Kumbaga, they know very well how to downplay these issues para hindi na natin mapag-usapan or hindi na natin mahabol kasi wala na yung tao di ba? Wala na si Kimbo that time, tinanggal nila. Hindi, pinalit nila si Kimbo. O sana si Kimbo ngayon. Tapos si Zaldico, tinanggal nila. So kung titignan natin, they are trying, at this point in time, they are trying to revive the image, the reputation, kung meron mang reputation, itong si Marcos Jr. by eliminating, maybe not eliminating, maybe sideline muna nila pansamantala. Kita nyo yung ginawa nila kay Arnel Ignacio ngayon. Diba? So those things they're trying to do, medyo isideline muna nila itong si Martin Romualdez. And I know, I can feel, I can sense, I can see na kunwari lang nila yan. Sige, pwedeng palitan nila si Martin Romualdez, papalit nila si Toby Chanco para, kasi medyo sisirain nila yung image ni Martin Romualdez in exchange to lifting up the image of the itong si Marcos Jr. na ito. So ganun ang gagawin nila dyan Kaya yung gusto nila, yung sentro ng tingin ng mata natin ay dito kay Martin Romualdez. Kasi nakita nila na, like for example, sinabi ni Jaime Marcos na ang nagpapatakbo ng bansa natin ay yung si Araneta at Romualdez. So they are trying to get this, they capitalize, they are trying to capitalize dun sa sinabi ni Jaime Marcos. We don't know if pinag-usapan din ba nila ni Jaime Marcos or they are trying to capitalize yung sinabi ni Jaime Marcos na Romualdez at Araneta yan para hindi mapunta yung sisi ang tingin, masamang tingin ng mga tao kay Marcos Jr. So yun po yung nakikita ko dyan I don't see this as more on teka, parang merong bumabaliktad I can see this more on controlling the damage or damage control. More on that. Kasi nakita nila, biruin mo,
sasadsad yung rating mo ng 25% sa midterm. Nung panahon ni Tatay Digong, ang taas-taas ng kanyang trust rating, umabot ng 82% comparing sa 25%. So, doon pa lang, napakapangit nga naman ang dating kasi meron ka pang 3 remaining years tapos ganun na ang imahe mo, ganun na yung status mo sa mga tao. So, they're trying to downplay muna ito and in exchange to Martin Romualdez. Yun ang tingin ko dyan.